Alam nyo ba mga kababayan ko na itong si Senator Bongo binuking si Alice Guo? Oo, si Senator Bongo binuking si Alice Guo. Paano mga kababayan ko? Pag-usapan natin to. Eto mga kababayan ko, alam nyo po ba na nagkaroon ng balasahan ng post sa pagka-trust issue sa loob ng Maisog, no? Maraming salamat po kay Ma'am Sato Margarita for super chat. Thank you very much and good morning, no? Alam nyo po ba na nagkaroon ng loss of trust sa loob ng Maisog, mga kababayan ko? Nang nagrally po si Baste at nagsalita po sa Pampanga, mga kababayan ko, alam nyo po ba mga kapatid, mga kababayan ko, alam nyo po ba, alam nyo nangyari, mga kababayan ko, binakbakan po nila si Senator Bongo. Si Senator Bongo na malaki ang maitutulong sa kanila. Alam nyo po ba ang dahilan, mga kababayan ko? Madagdag lang natin ha. Alam nyo po ba ang dahilan? Ang dahilan daw po ni Baste Duterte ay hindi daw po sumasama sa Maisog rally si Senator Bongo. Ito naman po ang tanong dyan. Bongo ay empleyado, trabahante ng tatay niyang si Duterte. Hindi po trabahante ni Baste Duterte, mga kababayan ko. Sa makatuwid, general, mga kababayan ko generally, mga kababayan ko, hindi po sumasang-ayon si Bongo sa ginagawa ng Maisog, dadalo lamang siya kapag kasama niya yung matandang Duterte. That is the loyalty of Senator Bongo. Kaya po siya binanatan ni Baste dahil hindi daw po siya nakikitaan ng progreso. At hindi daw, sa makatuwid, wala daw pong pakisama si Senator Bongo sa Maisog, mga kababayan ko. Sa makatuwid, nakita kasi nila doon na walang suporta ni Bongo yung nangyayari doon, mga kababayan ko. Kaya po nakapagsalita si Baste noon. Isa pa, hindi naman okay si Inday Sara Duterte at si Bongo, to be honest. Nagkakasilipan din po yan, mga kababayan ko. Eto na tayo, mga kapatid. Naglabasan yung mga post na may kasama si Bongo sa dinner nila Senator Amy. Naglabasan po yung mga kwento, nakasama po nila si Bongo, mga kababayan ko, na kumakain. Ito, kumakain together with the president, together with the first family, mga kababayan ko. Naglabasan po ngayon yun, no? Si Bongo po, mga kababayan ko, ay bigla pong nag-livestream sa bahay ni Pangulong Duterte. Opo! Sa bahay ni Pangulong Duterte. Paano ko po ba nasabi na dahil po sa live stream ni Senator Bongo ay nalaglag po si Alice Guo? Opo nalaglag po si Alice Guo. Mga kababayan, alam niyo po ba na ang mitya ng malalang investigasyon, mga kababayan ko, at mapapatunayan na si Alice Guo, ang gulo naman ko paano na-connect si Alice Guo? Ito kasing si Senator Bongo nag-livestream kasama si dating Pangulong Duterte. Yung mga tao memoryado, nabuking nila, mga kababayan ko, sa livestream na si Alice Guo ay matagal nang nakikipag-ugnayan kay dating Pangulong Duterte sa Davao, mga kababayan ko. Davao sa Davao, no? Sa Davao. At matatagpuan dito na sila ay sangkot sa Pogo, mga kababayan ko. Ito, mga kapatid, ihatid natin sa kanila. Once again, maraming salamat po, Ma'am Sato Margarita, for super chat. Ito po, mga kababayan ko, papakita ko sa inyo. Tandaan nyo po ito. Ayan. Yung picture na yan, mga kababayan ko, meron ditong, nakikita nyo po ba to? Ito po ito painting na to, ito po yung gawa ng anak niyang pangalan ito? Anak ni Duterte na bunso. Ito po isa live stream ni Bongo, mga kababayan. Tingnan nyo po mabuti ha. Ayan. Tingnan nyo po mabuti sa live stream ho ni Bongo.
Tingnan nyo ho dito ha. Ito ho, maliwanag yan ha. Yan ho yung gawa ni Katie Duterte na painting. Mga kababayan ko, matagal na ho yan. Sa live stream ho ni Bongo, kitang-kita ho yan. Makikita nyo ho to, makikita nyo ho rin yan. Makikita nyo ho sa video yan. Tapos, punta tayo dito mga kababayan ko. Pak! Kasama ho ni Alice, ni Pangulong Duterte, yung mga operator po ng Pogo. Especially Mayor Alice Guo and President Duterte and the painting. It means mga kababayan ko, Alice Guo visit former President Duterte sa kanyang bahay sa Davao. Mga kababayan ko, ayan ha, mahirap pong lusutan to. Mga kapatid, sa totoo lang. Ayan ho, mga kababayan. Oh. Ngayon, mga kababayan ko, comparison natin, President Duterte with Senator Bongo and the painting. Alice Guo, mga kababayan ko, photo former with the former President Duterte with the Bamban Mayor Alice Guo. Ayan ha. Circling in online. Andyan po yung video. It means mga kababayan, sa Davao po ito. No? Ang tanong ko dito mga kababayan ko, paano napunta ng Davao si Mayor Alice Guo? Ano ang kinalaman niya? Why? Bakit andon yung mga naging sangkot sa operator ng Pogo? At anong kinalaman ni Alice Guo sa Pogo? Mga kababayan ko, akala ko pa naman bright and beauty itong si Alice Guo. No? I'm very disappointed to you, Mayora ng Bamban. I know the people of Bamban loves you so much, but you cannot explain to the people bakit ganito, Mayor Alice. Bakit nandoon ka sa loob ng sa loob ng circle ng mga Pogo operators na to na may nagaganap na hacking, no? If you love the Filipino people, if you are the true Filipino people, medyo dapat, no, Mayor Alice, mahalin mo yung buong bansa natin, hindi lang yung bansa na kung saan ka kinupkop, no? Mahalin mo yung ating taong bayan at dapat ingatan mo yung kapakanan ng mga Pilipino if you are true Filipino. Why? Bakit? Ang tanong ko, pinoprotektahan mo yung sobrang dami ng mga pinatayuan mo pa ng isang malaking complex sa likod. Mga kababayan ko, yung mga scammer na yan sa ating bayan, mga kababayan ko. Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan ko, dito ho malakas ho ang loob ko, mga kapatid. Dito ho malakas ho ang loob ko. Nasabihin ito sa social media, baka siguro di umano ay sangkot talaga si Alice Guo sa kalakaran ng Pogo. No, mga kababayan ko, noon ayaw ko pang magsalita because gusto ko makahanap ng matinding ebidensya, but I think this is the ito, napakalaking ebidensya na to. Mga kababayan ko, na makikita ninyo. Napakalaking ebidensya na po nito na makikita po ninyo na meron po tayong hawak dito, mga kababayan ko. Why Alice Guo ay nandoon sa Davao, kausap si Pangulong Duterte na mahilig at nagpapasok ng Pogo kasama ang mga Pogo operators sa Pilipinas. Bakit? Tanong tuloy sa isipan ko ngayon, is Alice Guo is a spy? Alice Guo is a Duterte puppet? Is Alice Guo lumaki ba sa farm? Si Alice Guo nga ba ay anak ni Amelia Lian? Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, wala po akong alam. Your Honor, pwede ko po pakuha. Pwede ko po pakuha yung pangalan. Ang paborito ko po talaga ay tuyo kasi hindi po siya maalat. Your Honor, hindi ko po alam. Oh my God. If the people of Banban loves you so much, and we are the Filipino people, hate so much the Pogo to our country. I will challenge Mayor Alice Guo, if you love the Filipino people, if you're true Filipino people, takwil mo yung mga kapwa mo inchik dyan. Then, malalaman namin
na talagang Pilipino ka talaga. 'Di ba? Mga kababayan ko, mga kapatid, baka si Mayor Alice Guo nahawa na rin kay VP Sara. Because VP Sara Duterte said no comment, no comment. Alice Guo, is your honor, hindi ko po alam. At yung tuyo, hindi maalat. Mga kababayan ko. Kaya that is the biggest problem ngayon. Now, mga kababayan ko, yan ang nagiging problema, di ba? Yan ang nagiging problema nila. Kaya nakakagulat yan, mga kapatid. Kaya kung lalabas ngayon na si Alice Guo talaga ay sangkot dito sa pogo na to, well, paano niya didepensa ng sarili niya ngayon, di ba? Hindi niya alam na, ang problema, hindi niya alam eh. Lumaki po ako sa farm, ako po yung magbababoy. Diba? Mga kababayan ko, medyo makakaano tayo. But for me, ang husga ko dito, mga kababayan, komentaryo ko lang dito, pinakamalaking question mark sa akin, bakit si Alice Guo ay kasama si former President Duterte? Si former President Duterte, sabi nga ni former President Duterte, mga kababayan ko, yang pogo, walang problema dyan. Maganda yan, sabi ni Duterte ganon. Nagpasok ng pera sa atin yan during the pandemic. Napaisip naman kagad ako nung sinabi ni President Duterte yun. Nagpasok pala ang pogo ng malaking pera nung pandemic. Saan ba galing yung pera ng pogo? Di ba pera rin ng taong bayan yun na ginamit pang sugal? Tapos, mga kababayan ko, ginamit na pera pang sugal, tapos nasangkot pa sa hacking? Nagtataka naman ako. Di ba? If Mayor Alice Guo sangkot dyan, nakakonekta kay Duterte, hindi malayong sangkot talaga si Alice sa illegal na gawain ng pogo. Mga kababayan ko, 'di ba? At eto pa, mga kababayan ko, may tanong lang ako. Kay former spokesperson Harry Roque. Spokes, totoo ba? Totoo ba ang mga balita ko na ikaw ay di umano ay sangkot din sa pogo? Dahil di umano'y ginamit mo daw ang iyong koneksyon bilang spokesperson na naghanap ng mga lupa at nangumisyon sa mga pogo investors. Isa ba si Mayor Alice sa mga kinontak mo at para magkaroon ng komisyon sa bentahan ng lupa, makapagpatayo ng Pogo Hub sa Pilipinas? Totoo ba ito? Kaya question mark sa akin ngayon yan. Ay, abangan niya yan. Mga kababayan ko ha. Harry Roque, di umano'y sangkot sa bentahan ng lupa sa mga Pogo investors para maitayo ang kanilang Pogo Hub. Ay nako, mga kababayan ko. Yan po ang isa sa mga hindi pwedeng maging marites, mga kababayan ko. I-explain natin yan sooner or later, mga kababayan ko. Hindi alam yan pero mahilig yan kumain ng pugo. Diba? Pero in fairness mabalik lang ako doon, mga kababayan ko, bago tayo mapunta kay Harry Roque, no? Mabalik lang ako doon. Tandaan nyo, si Duterte, nung pandemic, sinabi niya na maraming ibinigay daw ang pogo. Pero napaisip talaga ako. Sabi ko, kung maraming binigay ang pogo, ba't nagkulang pa tayo ng ayuda? Bakit yung gobyerno pa natin, mga kababayan ko, nag-usap-usap pa yung mga senador kung paano sila magbibigay ng ayuda, mga kapatid? Naalala niyo yun, mga kababayan ko? Naalala nyo po ba yun? Kung maraming binigay ang pogo na pera sa bansa natin at nagpasok ng pera sa bansa natin, nasan yung pera? Nasan yung pera? Asan yung pera na pinasok ng pogo?
Kasi kung yung anak niya for the last 3 years, mga kababayan ko, pandemic pa, nakapaglabas ng 51 billion pesos para sa constituents niya kuno sa Davao, mga kababayan ko, ma-question mark din po yun. 'Di ba? Si Duterte kumuha ng 12 trillion, mga kababayan ko, at utang pa sa bansa natin. Question mark din po yun. Saan napunta? For the last 3 years. Ngayon, mga kababayan ko, nagtataka po ako, saan po napunta ang pera ng taong bayan ngayon? Kung tutusin. Parang ang sarap ibalik kay Maharlika yung mga question niya, di ba? Mga kababayan ko. Kaya if Duterte, na sinabi niya na maganda yung Pogo, walang malaki na itulong sa atin yan, hindi ako maniniwala doon. Because wala akong nakitang pera ng taong bayan. Diba? Ang nakita ko lamang dito, mga kababayan ko, pera ng taong bayan na nanggaling sa gobyerno na ibinigay sa taong bayan gamit ang DSWD. Okay? DSWD po ang namahagi ng ayuda sa mga Pilipino at wala po ako nakitang Pogo ang nagpamahagi ng pera para sa taong bayan. Diba? Tama ho ba ako? Wala ho ako nakitang pera na pinaikot nanggaling ho sa Pogo sa bayan natin. Wala ho nabalita sa telebisyon na yung Pogo ay nagbahagi ho ng pera sa DSWD. Ang meron lang ho kong alam, yung binalangkas ni Senator Robin binalangkas ni Senator Revilla, na Senator Pacquiao, na Senator Amy, na ni Senator Cayetano na 10,000 na hindi nga natupad, mga kababayan ko, naaalala po ng taong bayan yan. Dahil sila po, yung mga senador natin yan, sila po ang kumilos, gumawa ng batas at binalangkas para maisagawa, mga kababayan ko, maisagawa, mga kapatid, yung pagbibigay ng ayuda sa taong bayan, mga kababayan ko. But Duterte said, pinagtanggol niyan on his speech na si Pogo daw mabuti, si Pogo daw marami nagawa ng pandemic, nasa napunta, asa na, bakit hindi namin naramdaman at wala kaming nakita. Diba? Mga kababayan ko, mga kapatid, for the last 3 years ng kanyang at nakaharap pa tayo sa pandemya, wala pa rin po tayong nadadamang pagbabago o malaking improvement sa bansa natin at hindi natin naramdaman yung binigay ng Pogo. Ang alam lang namin, mga kababayan ko, gobyerno ang gumastos, pera ng taong bayan ang pinamudmud sa taong bayan, dahil sa buwis ng tao, pera ng tao ang umiikot sa ating mga mamamayan. At higit sa lahat, mga kababayan ko, At higit sa lahat, mga kababayan ko, wala ho ako nakabalitaan na yung Pogo nagpamigay ho ng bigas o nagpamigay ho ng ayuda sa kapwa nating Pilipino. Bagkus, mas lalo pa nilang pinalawak yung kanilang koneksyon sa ating bansa. Sinamantala nila na meron tayong pandemya, kaya nakapagpatayo sila ng mga high-rise building na yan na akala nila hindi mapapansin ng ating gobyerno. Sinamantala ng Pogo yung pagpananatili sa bahay ng mga tao, na kahit sabihin natin nagbigay ng ayuda ang gobyerno, yung iba ginamit sa e-bingo, e-sabong, itayanyo sa online, meron ka ng panalo, mga kababayan ko. Ganun ho naging kalakaran nung pandemya. Kaya ho, mga kababayan ko, di na ho ako nagtataka dun, kasi totoo ho yung sinasabi natin, mga kababayan ko. Kaya po, mag-isip po tayong mabuti, mga kapatid. Tignan po natin yung mga sinasabi nila. Kaya ho si Mayor Alice Guo, kay Senator, maraming salamat kay Senator Bongo, natuklasan yung matagal nang tinatago ni Alice Guo na siya po ay sangkot talaga sa illegal na operasyon ng Pogo. Kaya ngayon, pati si Roque na Pogo na huli ang kanyang dokumento kasama yung kanyang boylet na sumali sa ibang bansa na pageant, kasi nalaman ngayon yung kanilang ginagawang baho na ginawa nila nung pandemya na gamit daw ang pera ng Pogo. Mga kababayan ko, simpleng-simple, di ba? Kaya maraming salamat kay Bongo. Nabuking ngayon si Alice Guo.
Anyway, thank you very much for watching my vlog this morning, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyo at thank you po sa lahat ng mga manonood natin, no? Maraming salamat kay Tita Lily Ragasa, Tita Judy Basco, Tita Nanay Carmen, kay Ma'am Sato Margarita. Thank you po sa super chat ninyo. Magpapaalam na po ako kasi matutulog na po ang ako. Di ba mga kababayan ko? Connect the dot, di ba? Bongo, Alice Guo, Pogo, o di ba? Anyway, maraming salamat po sa inyo. And thank you very much sa lahat ng mga nanood sa atin. Ayan na, short streaming lang to, pero I know na nag-enjoy po kayo. Kitang-kita ko po sa inyong mga komento, ano?